Ang binatilyong Navi na si Lowak ay kinonekta ang neural cue niya sa underwater spirit tree upang makita muli ang memorya ng binata kung kailan masayang kasama niya ang kuya niyang si Neteyam habang sakay ng mga ikra nila. Kalaunan ay naitanong ni Neteyam kay Lowak kung paano siya namatay. Nang pinaliwanag ni Lowak ang nangyari ay sinisi niya ang sarili sa pagkamatay ni Neteyam, pero sinabi ng kuya niya na hindi niya yun kasalanan. Makalipas ang ilang linggong paninirahan ni Neytiri sa village ng Metkayina clan ay araw-araw na ikinakanta ng babae ang buhay ng anak niyang si Neteyam bilang pagluluksa. Habang sina Jake Sully at ang iba pa ay piniling maging abala sa pagkuha ng mga nagkalat na mga baril sa dagat ng Three Brothers matapos ang matinding gerang nangyari sa lugar nakaraan. Ngunit ang mag-asawang leader o mga tsahik ng Metkayina clan na sina Tonawari at Ronald ay inis na sinabi kay Jake na ipinagbabawal ng Three Laws of Ewa ang paggamit ng mga baril. Kinumbinsi naman ni Tonawari si Jake na maging Torok Makto muli pero tumanggi ang lalaki dahil magdudulot ito ng panibagong gera sa kanila. Samantala sa Bridgehead City base ng RDA o Research Development Administration, si Colonel Miles Quaritch ay naniniwalang buhay pa rin si Jake at ipinahanap ng Colonel sa mga tauhan niya ang lalaki sa mga karagatan. Ngunit nagalit si General Ardmore sa pagkawasak ng ship na binigay niya kay Quaritch. Ilang saglit ay nahanap ni Lowak at Chirea ang nasirang pana ni Neytiri. Kinabukasan ng adopted na anak ni Jake na si Miles Socorro o si Spider ay masayang lumangoy sa karagatan kasama ang mga kaibigan niya habang nakakapit kinapayakan at sa iba pang tulkon. Ngunit pagsapit ng gabi ay biglang naubusan ng hangin ang exopack ni Spider at ang pamilya ni Jake ay nahirapang hanapin ang isa pang exopack ng binata bago ito ipasuot sa kanya. Sa sunod na araw ay dumating sa lugar ang Telalim clan o ang mga Wind Traders. Ilang saglit ay sinabi ni Jake sa mga anak niya na napagdesisyonan nila ni Neytiri na ipasama si Spider sa mga Wind Traders upang makabalik siya sa high camp kasama ng iba pang mga tao. Kinasama iyon ng loob ng mga anak ni Jake pero naisipan ng mag-asawa na magbakasyon ng pamilya nila sa high camp bilang huling paalam nila kay Spider at sumama na rin sila sa mga Wind Traders. Subalit habang nakasakay sa mga malalaking airship ng mga Wind Traders ay nalaman ni Colonel Quaritch na nandoon ang pamilya ni Jake, ngunit maya-maya ang mga agresibong Navi na ang Mangkuan clan o ang mga Ash People na pinangungunahan ng tsahik na si Varang ay biglang inatake ang mga airship ng mga Wind Traders. Buong lakas na kinalaban naman ni Jake kasama ng pamilya niya ang mga Ash People na umaatake sa kanila gamit ang mga dala nilang baril. Ngunit kalaunan ay ipinasakripisyo ni Varang ang buhay ng isang kasamahan nila upang pasabugin ang isang airship ng mga Wind Traders. Pagkatapos ay nagawang mapana ni Varang si Neytiri sa likod at nang galit na inatake ng babae ang kalaban ay mabilis na nahulog siya nito mula sa banshee niya at bumagsak siya sa kagubatan. Samantala sina Spider at ang iba pa ay sumakay sa isang ikran upang makalayo ng lugar subalit biglang napana ng mga kalaban ang sinasakyan nila at bumagsak rin ang grupo sa kakahuyan. Napansin naman ni Spider na malapit nang maubos ang hangin sa exopack niya ngunit nang lalapit sila sa bumagsak na airship upang kunin ang backup exopack ng binata ay nakita at hinabol sila ng mga Ash People. Pero nagawang mabaril ni Lowak ang dalawang kalaban na humahabol sa kanila at nagpaalon ang grupo sa isang ilog na may malakas na alon upang makalayo sila sa mga Ash People. Pag-ahon ni Lowak ay naisipan nilang umikot pabalik sa bumagsak na airship upang kunin roon ang exopack ni Spider. Sa maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Kasalukuyang iyon ay hinanap ni Jake sina Lowak sa kagubatan ngunit mabilis na binaril siya ni Colonel Quaritch at Corporal Wainfleet at dinakip siya ng dalawa. Pero upang mahanap ni Quaritch ang anak niyang si Miles ay nagpatulong ang Colonel kay Jake na mahanap ang binata. Samantala si Neytiri ay nahanap sa kagubatan ng banshee niya at sinakay siya ng nilalang sa likod nito. Hindi nagtagal ay dinala si Neytiri ng banshee niya sa high camp at agad na ginamot siya ng mga scientist ng pasilidad. Maya-maya ay labis na nanghina si Spider dahil sa kakulangan ng hangin sa exopack niya pero ang adopted sister ni Lowak na si Kiri ay nakakita ng isang wood sprite sa daan. Pagkatapos ay sinabihan ni Kiri si Lowak na ihiga si Spider sa lupa at pinunekta rito ng dalaga ang cue niya bago ipakain ang buto ng wood sprite kay Spider. Kalaunan ay gamit ang kapangyarihan ni Kiri ay inactivate niya ang mga mycelium spores sa lupa at gumapang ito sa katawan ng binata. Makalipas ang ilang oras na pagdadasal ni Kiri sa goddess na si Ewa ay nagkamalay na si Spider at napansin ng binata na nakakahinga na siya sa Pandora na labis na kinatuwa nilang lahat. Subalit biglang inatake ang apat na mga Ash People at kahit pa sinubukan nilang lumaban sa kanila ay nagawa silang mapabagsak ng mga ito.
Sinabihan naman ni Varang si Lowak na ipakita sa kanila kung paano gamitin ang baril na yun. Ilang saglit ay nakarating sina Quaritch sa lugar at kinumbinsi ni Jake ang Colonel na tanggalin ang gapos niya upang iligtas sina Spider. Pagkatapos ay magkasabay na inatake ni Jake at nina Colonel Quaritch ang mga Ash People. Ginawang hostage ni Quaritch si Varang upang mapahinto ang mga Ash People sa pag-atake sa kanila, subalit kinonekta ng kalaban ang Q nito sa Q ng Colonel upang hindi siya makalaban. Habang bihag na rin si Jake ng mga kalaban ay sinabihan si Quaritch ni Varang na turuan siya kung paano gamitin ang baril na ginawa nga ng Colonel at agad na natuto siyang paputukin ang sandata. Samantala si Wainfleet na nagtatago sa puno ay biglang inatake ng mga Ash People at napilitan siyang tumakas ng mag-isa sa lugar. Si Varang naman ay ginawa ring bihag si Quaritch. Maya-maya ay habang nagsasaya sa kagubatan sina Varang at ang mga Ash People ay kinonekta ni Kiri ang Q niya sa isang sanga at gamit ang kapangyarihan ng dalaga ay kinontrol niya ang mga halaman upang pabagsakin ang mga bantay. Pagkatapos ay kinuha ni Lowak ang patalim ng isang bantay upang matanggal ang mga gapos nila at kasama si Quaritch ay lumangoy ang grupo sa kalapit na lawa. Kalaunan ay napansin ni Varang na nakatakas sina Jake at hindi na nila naabutan sa lawa ang grupo. Makalipas ang ilang oras ay nagkamalay na si Neytiri at kahit pa nanghihina ay pinilit ng babae na puntahan ang mga anak niya. Hindi nagtagal ay nahanap ni Neytiri sina Jake sa kakahuyan at nagmadaling inalisan ni Quaritch ang grupo. Maya-maya ay pinag-aralan si Spider ng mga scientist ng High Camp at nadiskubre nilang kumalat ang mycelium spores sa loob ng katawan ng binata. Dahil dito ay nabago ng mga mycelium ang katawan ni Spider upang makahinga siya sa Pandora at napansin pa nilang nagkakaroon siya ng neural Q sa batok. Sa kasalukuyang yun, pagbalik ni Quaritch sa base nila ay napagplanuhan ni Parker Selfridge na kunin si Spider kina Jake upang mapag-aralan kung paano ito nakakahinga sa Pandora at upang masakop nila ang planeta. Dahil naman nakakahinga na si Spider sa Pandora ay napagdesisyonan ni Jake na ibalik siya sa village ng Metkayina clan na kasama nila. Sa sunod na eksena ay tinanong ni Kiri kina Jake kung bakit siya nagkaroon ng matinding koneksyon sa kapangyarihan ng goddess na si Ewa. Kasama ang lola niyang si Mowat ay binunyag ng mag-asawa kay Kiri na misteryosong nagbuntis noon ang avatar ni Grace ng walang ama at ang sanggol ay siya, kaya't malaki ang posibilidad na anak si Kiri ng goddess na si Ewa. Sa kasalukuyang iyon ay patuloy na tumugis at pumatay ng mga tulkon sina Mick Scoresby at ang mga RDA agents. Pagkatapos ay kinuha nila sa labi ng tulkon ang Amrito Liquid na isang anti-aging na likido upang ibenta ito ng milyon-milyong halaga. Pagsapit ng gabi ay nagsagawa ng council meeting ang Metkayina clan kasama ang mga tulkon. Nalaman nito na worry sa mga tulkon na nasuway ni Payakan ang pamamaraan ng kanilang clan kaya't dapat na mapaalis uli siya sa karagatan nila. Nang malungkot na umalis nga sa karagatan si Payakan ay labis na kinasamayon ng loob ni Lowak kina Tonawari. Kinausap naman ni Jake ang anak sa tabi at nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo hanggang sa nasisi ng ama ang anak sa pagkamatay ni Nateyam. Kinagalit ni Lowak ang nasabi ni Jake at nagtungo siya sa dalampasigan upang tapusin ang sarili ngunit hindi niya magawa. Ilang saglit ay nakita roon si Lowak ni Kiri at Chirea at pinakalma nila siya. Kinabukasan ay inatake ng team ni Colonel Quaritch ang ibang clan ngunit hindi alam ng mga ito kung nasaan si Spider. Samantala ay dahil tuluyan ang nagkaroon si Spider ng neural Q ay sinubukan niyang ikonekta ito sa isang ilo at labis na natuwa ang binatang makasakay sa nilalang. Sa sunod na eksena ay naisipan ni Quaritch na magtungo sa village ng mga Ash People at agad na dinakip siya ng mga ito upang iharap kay Varang. Pinaliwanag ni Quaritch sa Chahik na bibigyan niya sila ng mas marami pang baril kung makikipagtulungan siya sa kanila kundi ay tatapusin sila ni Corporal Wainfleet habang nagtatago ito sa di kalayuan. Ipinasok naman si Quaritch ni Varang sa malaking tent niya at pinalanghap siya ng Chahik ng matapang na droga upang mapaamin nito ang Colonel kung anong totoong pakay niya. Pero inamin ni Quaritch na nais niyang makipag-alyansa sa kanila at sabay nilang sasakupin ang buong Pandora na agad na sinang-ayunan ni Varang. Maya-maya ay binigyan ni Quaritch ang mga Ash People ng mas maraming baril at tinuruan niya si Varang na gumamit ng isang flamethrower na labis na kinatuwa nito at nagkaroon sila ng mainit na pagmamahalan. Pagkatapos ay inatake ni Quaritch ang Navi Rift clan at gamit ang Q ni Varang ay tinorture niya ang isang Navi upang malaman rito ang lokasyon ni Spider. Sa kasalukuyang iyon ay binigay ni Lowak sa ina ang pana nito na naayos na niya at nalaman ng binata kay Chirea kung saan posibleng namamalagi si Payakan. Agad na pinuntahan naman ni Lowak ang lokasyon ni Payakan ng mag-isa. Kinabukasan ay napagdesisyonan ni Chirea at ng mga kapatid niya na sundan si Lowak sa karagatan.
Pagsapit ng gabi ay habang nasa kagubatan sina Spider at Kiri ay nagkahalikan silang dalawa ngunit hindi nagtagal ay bigla silang inatake ni Varang at ng mga Ash People. Nagawang makatakbo at makapagtago ni Kiri sa mga Ash People ngunit mabilis na nakuha si Spider ni Colonel Quaritch at kinonekta ni Varang ang clue niya sa binata upang mawalan siya ng malay. Kalaunan ay sinugod ng hukbo ni Quaritch at ng mga Ash People ang village ng Metkayina clan at sinabihan ng Colonel sina Tonawari na isuko sa kanila si Jake. Nang tumanggi ang Chahik ay sinunog ng mga aircraft ni Quaritch ang malaking parte ng village hanggang sa napilitan si Jake na humarap sa mga kalaban. Subalit upang maiwasan ang posibleng matinding gera ng magkabilang panig ay isinuko ni Jake ang sarili kina Colonel Quaritch. Maya-maya ay nadala na nina Quaritch sina Jake at Spider sa Bridgehead City at agad na sinimulan ng mga scientist ng RDA ang pag-eksperimento sa binata. Sa kasalukuyang yun ay masugid na hinanap ni Lowak si Payakan sa karagatan sakay ng isang ilo kahit pa napakalakas ng alon. Kinaumagahan ay nakita ni Chirea sa karagatan si Lowak, ngunit biglang inatake ang binata ng isang grupo ng mga malalaking squid rays. Pero bago matapos si Lowak ng mga dambuhalang squid rays ay agad na nilamon ang mga ito ng kasamang tulkon ni Chirea. Maya-maya sa tulong ni Chirea ay nahanap ni Lowak si Payakan sa karagatan na kasama ang tulkon na si Tanok na inatake ng mga RDA agents. Samantala si Quaritch ay kinausap ang anak sa chamber nito at nang hiningi ni Spider ang military tag ng Colonel ay binigay nga ito sa kanya ng ama. Pero pag-alis ni Quaritch ay ginamit ni Spider ang kwintas upang mabuksan ang air vent at tumakas siya ng chamber niya. Sa sunod na eksena ay napagplanuhan ni General Ardmore na atakihin at ubusin ang mga tulkon mula sa nalalapit na annual mating event o ang Calf Communion ng mga tulkon. Ang marine biologist na si Ian Garvin ay minungkahing itigil ang plano ni Ardmore ngunit tumanggi sa kanya ang general. Maya-maya ay mabilis na nagpatumba si Neytiri ng ilang Ash People at kinuha niya ang communication device ng mga ito bago magpanggap na isa sa mga Ash People upang makapasok siya ng Bridgehead City. Pagkatapos ay puwersahang inalam ni Neytiri ang lokasyon ni Jake kay Varang at nang nakita siya ni Colonel Quaritch ay nagmadali siyang tumakbo palayo at sumakay ng Banshee niya. Pinana naman ni Neytiri ang ilang mga gas tank ng RDA base at malakas na sumabog ang mga ito. Ilang saglit ay hinayjack ni Garvin ang isang napakalaking bulldozer ng RDA upang mawasak niya ang salamin na selda ni Jake. Paglabas ni Jake sa selda ay nagtago siya sa ilalim ng bulldozer upang hindi siya matamaan ng mga armadong bantay hanggang sa magbagsakan ang mga debris ng pasilidad sa daan at hindi na makahabol sa kanila ang mga kalaban. Pagkatapos ay sinabi ni Garvin kay Jake ang planong pagpatay ng RDA sa lahat ng mga tulkon kaya't kailangan niyang pigilan ang mga ito. Hindi nagtagal ay bigla silang pinagbabaril ng isang RDA aircraft at pinaalis roon ni Jake si Garvin. Pero biglang humarang si Spider sa target ng aircraft at dahil sa utos ni Selfridge ay hindi mabaril ng piloto ang binata at tinulungan niya si Jake na makalayo. Kalaunan ay mabilis na inatake ni Neytiri ng pana ang aircraft na kinasabog ng sasakyan at pinasakay niya sina Jake sa Banshee niya upang makatakas sila ng base. Maya-maya nang nakalayo na ang tatlo ay sinabihan ni Jake si Neytiri na bumaba muna sa kalapit na ilog. Pinaliwanag ni Jake sa asawa na kailangan nilang patayin si Spider upang mapigilan nila ang RDA sa pagsakop sa Pandora at sa pag-ubos ng mga ito sa buong lahi ng mga Na'vi. Mabigat ang kalooban na sumang-ayon si Neytiri kay Jake at dinala niya si Spider sa gitna ng kagubatan upang doon tapusin. Pero hindi ito magawa ni Jake at nasabi niya kay Neytiri na mag-iisip sila ng ibang paraan. Hindi nagtagal ay napilitan si Jake na puntahan ang kuta ng Torok at kinonekta niya sa nilalang ang neural queue niya. Dahil naman bumalik na si Jake bilang ang legendary Torok Makto ay pinagsama niya muli ang lahat ng mga Na'vi clan bilang paghahanda sa paglaban nila sa RDA Army. Ilang saglit ay kinumbinsi ni Jake ang mga lider ng Tulkon clan na sumama sa laban nila dahil plano silang ubusin ng RDA. Tumanggi kay Jake ang mga Tulkon pero pagdating sa pagpupulong ni Nalowak ay ipinakita niya roon si Tonak na ang tanging nakasurvive mula sa pag-atake ng mga RDA agents sa Tulkon clan nila. Ang mga Tulkon leader naman ay nasabing pag-iisipan muna ang desisyon nila. Makalipas ang ilang oras ay biglang sumugod ang napakalaking hukbo ng RDA sa Cove of the Ancestors ng Metkayina clan kung nasaan ang hukbo ni Jake. Pero ang malaking grupo ng mga Tulkon ay agad na inatake ang mga naglalakihang seacraft ng RDA bago umatake ang mga ito sa mga Na'vi. Pagkatapos ay sinimulan na nina Jake kasama ng buong Metkayina clan ang napakatinding gera nila laban sa malaking hukbo ng RDA at magaling na napapabagsak nila ang karamihan sa mga sasakyan ng mga ito sa dagat at sa himpapawid.
Ilang saglit ay dumating sa lugar sina Colonel Quaritch kasama ang mga Ash People na may mga dalang mga high-tech na sandata at labis na nahirapan sina Jake na kalabanin ang mga ito. Pagkagat ng dilim ay matapang na inatake ni Lowak at ni Chirea ang iba pang mga RDA agents sa kabilang parte ng village. Samantala si Kiri ay nagdasal kay Ewa mula sa Spirit Tree upang tulungan sila ng goddess ngunit tinutulak siya nito palayo. Pero sina Spider at ang nakababatang adopted sister ni Kiri na si Tokpiri ay kinonekta rin ang mga Q nila sa Spirit Tree upang tulungan siyang makalapit kay Ewa subalit biglang natamaan ang mga kalaban ng Spirit Tree. Hindi nagtagal ay napabagsak ng mga RDA agent si Ronald at ang iba pa sa ilalim ng karagatan, habang si Jake ay nagawa ring mapabagsak ng mga Ash People mula sa utos ni Colonel Quaritch. Sa kasalukuyang iyon ay habang walang malay si Kiri ay kumonekta sa Q niya ang isang Gil Mantle at kalaunan ay ginising siya ni Spider. Subalit si Tokpiri ay mabilis na dinukot ni Colonel Quaritch. Sa sunod na eksena ay iniahon ni Neytiri si Ronald mula sa dagat at tinulungan niya siyang maipanganak ang sanggol nito. Pinangalanan naman ni Ronald ang anak na Prill bago siya bawian ng buhay nang dahil sa mga sugat niya at kinuha ni Neytiri ang sanggol. Ngunit biglang na-corner si Neytiri ni na Colonel Quaritch at pati siya ay agad na dinukot ng mga Ash People. Pagdala ni na Quaritch kay Neytiri sa battleship nila ay sinabihan niya si Jake mula sa communication device ng babae na ibigay sa kanila si Spider kapalit ng buhay ng asawa niya. Maya-maya ay nagawang ma-corner ni na Mix Scoresby at ng napakaraming RDA agents ang malaking grupo ng mga tulkun sa karagatan. Pero dininig ni Ewa ang dasal ni Kiri at pinasugod ng goddess sa mga RDA agents ang sobrang daming mga squid rays upang pabagsakin ang lahat ng mga seacraft ng mga ito. Ang Torok Makto naman ay pinasugod sa mga Ash People ang mas maraming Ikran at Banshee ng Pandora hanggang sa mapasabog nila ang malaking battleship ni na General Ardmore. Kalaunan ay napatalsik ni Payakan si Scoresby mula sa seacraft niya at kinagat ni Tonak ang lalaki upang ipunta siya sa ilalim ng karagatan. Ilang saglit ay upang iligtas si Neytiri ay palihim na pinasok ni na Jake at Lowak ang nawasak na battleship ng RDA habang sina Spider at Kiri ay inakyat ang kabilang parte ng ship. Ilang saglit ay napagdesisyonan ni Spider na isuko ang sarili kina Quaritch kapalit ng kalayaan ni na Neytiri. Pero mabilis na inatake ni Jake ang mga Ash People sa paligid at si Lowak ay pinagbabaril ang mga kalaban na nagbabantay kay Neytiri. Nang tumakbo si Neytiri ay agad na inatake siya ni Varang pero mabilis na kinonekta ni Kiri ang Q niya sa kalaban at sa labis na takot ay tumakbo ito palayo sa kanila. Subalit nagawang maitakas ni Quaritch si Spider sa battleship at si Jake ay nagmadaling sumakay sa isang Ikran. Pagkatapos ay inatake ni Jake ang Ikran ni Quaritch na kinabagsak nila sa mga baging ng mga naglulutangang bato. Kalaunan ay nagsialisan sina Neytiri sa battleship bago ito mahigop ng isang matinding magnetic field na kinamatay sa loob ni na Ardmore. Nawala naman ng malay si Jake mula sa pagkabagsak niya at bago makalapit sa kanya si Quaritch ay inatake ito ni Spider sa braso ng crossbow. Nang nagkamalay si Jake ay galit na inatake siya ni Quaritch at buong lakas na kinalaban ng bida ang Colonel. Ngunit nang aatakihin uli ni Spider si Quaritch ng crossbow ay biglang natamaan siya ng paa ng Colonel pero bago mahulog ang binata ay agad na niligtas siya ng ama. Pilit na hinila naman ni Jake ang baging na kinakapitan ni na Quaritch at Spider pero hindi nagtagal ay biglang na-corner ang Colonel ni na Neytiri. Pinigilan ni Jake si na Neytiri pero dahil ayaw sumuko ni Quaritch sa kanila ay napagdesisyonan niyang tumalon mula sa lumulutang na bato upang tapusin ang sariling buhay. Sa huling eksena ay kinonekta ng lahat ng miyembro ng clan ang mga Q nila sa Underwater Spirit Tree at doon nakaharap ni Spider ang mga memorya ng mga nakaraang yumaong Navi at ni Grace Augustine. Pagkatapos ay tinanggap ng mga clan members si Spider bilang isang Navi at kabilang ng komunidad nila. Kalaunan ay makikita ang napakalawak na neural network ni Ewa sa buong Pandora. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula.